Monica, bakit naka-glasses ka ngayon, ha? Ginagaya kita, ganun ba? Hindi, medyo naging puffy yung eyes ko kasi. Mamaya ko sabihin kung bakit. Sige. Pero alam niyo ba, yung ating mga Filipino athletes dyan sa Rio de Janeiro, good morning sa inyo dyan. Ay, Oo. ano para sa kanila ngayong hapon? Boa Kasi mas Tarji. una tayo, diba? Mas una tayo ng ilang oras sa kanila. Oo. Mga 12 hours ang ano natin yan, may 11, mga ganyan. Mga ganun, halos kalating araw. So, ibig sabihin, mamayang gabi ba yung opening ng Di Rio pa sa bukas kanila? para sa atin yan. Sa atin bukas, pero sa kanila mamayang gabi. Mamayang gabi na yun. Ayun. Yan. Good luck. Napaka ano nito, kumbaga exciting dahil kakaunti yung ating delegates pero ang mas parang may pag-asa tayo sa boxing talaga Boxing eh. pa rin naman, oo. Pero syempre nagro-root tayo sa, kasi sabi ni Rina, isa raw, yung boxing daw, Friday pa lang, may laban na sila. So, basta sa opening day pa lang meron na. The following day, table tennis yata, if I'm not mistaken, yung susunod. So, good luck. Pero matindi yung China. Ang dami. Dami. Napakarami. Okay, magandang umaga po. Ngayon po ay araw na ng Friday, 5 ng Agosto 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Mahigit 200 pamilya nawala ng tahanan sa sunog sa barangay San Jose sa Quezon City kagabi. Umano'y iligal na gawain na mag-amang Rolando at Kerwin Espinosa, inihayag ng dalawang nadakip sa bypass operation sa Leyte. Pagsuko ni suspected drug lord Kerwin Espinosa, inaantabayan na ng Philippine National Police. Pagpapalawig ng SK registration, hiniling ng ilang grupo ng kabataan. Ngunit hiling na extension, hindi kakayanin ayon sa COMELEC. Bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, bumaba ayon sa SWS survey. Problema sa kahirapan masusolusyonan ng constitutional amendment ayon naman kay retired Chief Justice Puno. At dalawang drug user at pusher sumuko sa pulisya sa tulong ng serbisyong kasambahay. Nawalan ng tahanan ang mahigit 200 residente ng barangay San Jose sa Quezon City matapos sumiklab ang sunog sa kanilang lugar na umabot sa fourth alarm. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Nawalan nga ng tirahan ang 200 at 40 pamilya matapos masunog yung kanilang mga bahay sa isang residential area dito sa Tagaytay Street, corner A Bonifacio sa barangay San Jose sa Quezon City pasado alas 7 kagabi. Nasa boundary ng Caloocan at Quezon City ang nangyaring insidente kaya naman agad itong narespondihan ng Caloocan Bureau of Fire Protection. Ayon kay Caloocan BFP Senior Superintendent Jesus Fernandez, nag-ugat ang sunog sa sumabog na bumbilya sa bahay ni Frederico Fajardo. Malakas anya ang hangin kaya mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay lalo pat dikit-dikit ang mga ito at gawa lamang sa light materials. Sa lakas ng apoy ay agad na itinaas sa ika-4 na alarma ang sunog. Nagbayanihan naman ang mga residente bit-bit ang mga baldeng may lamang tubig para sa pag-apula ng apoy. Kanya-kanya rin ang ligtas sa mga mahal sa buhay at mga natirang gamit ang mga residente. Subalit si Aling Rosal, 75 years old, hindi napigilang maiyak dahil walang natira sa kanyang mga ari-arian. Walang asawa at nasa Cotabato pa niya ang kanyang mga anak, kaya naman labis ang kanyang kalungkutan. Panawagan ng ginang na masundo siya ng kanyang mga anak at doon na manirahan sa Cotabato. Sa kabuuan ay 70 bahay ang naabo at tinatayang aabot ng ₱250,000 ang nasunog na ari-arian. Isinugod din sa ospital ang 4 na taong nasugatan sa insidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay, may mga nakalaang pagkain, banig at kumot, subalit kulang pa rin ito sa daang-daang pamilya ang nasunugan. Kaya naman panawagan ito sa lokal na pamahalaan na matulungan silang maisaludar ang mga apektadong residente. Pansamantala ay mananatili muna ang mga apektadong residente sa evacuation area sa San Jose Elementary School. At yan muna ang mga huling kaganapan dito sa nasunog na area. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libradilla. Sa iba pang balita, kinilala na ng mga otoridad ang 5 sa 6 na napatay sa nangyaring engkwentro noong Miyerkules sa Albuera, Leyte.
Samantala, ipresenta na rin sa media ang sinasabing 2 tauhan ni Mayor Rolando Espinosa na nadakip sa isang buy-bust operation. Narito ang hataw na balita ni Jenny Linga. Iniharap na ng Philippine National Police Region 8 ang 2 umano'y tauhan ni Mayor Rolando Espinosa na nadakip sa buy-bust operation sa Leyte. Ang mga ito ay sina Marcelo Daraco na tumatayo umanong personal bodyguard ni Mayor Espinosa at si Antiquisto na kababata umano ni Kerwin. Ayon sa dalawa, ang 6 na napatay sa engkwentro ay hindi mga taga-Eastern Visayas kundi mga gun for hire person mula sa Mindanao. Yung taga-Mindanao. Kasi ganun rin nila eh. Yung tatlong kilala ko si Edgar, si Arman at saka si Ricky. Alias. Ano sila? Mga mga ganggurayro nila galing sa Mindanao. Yung lahat ng mga inutusan nila kung sino yung itutumba. Una nang itinanggi ni Mayor Espinosa na tauhan niya ang 2 nadakip. Samantala, tinukoy rin ni Mayor Espinosa sa kanyang judicial affidavit si Police Chief Inspector Joby Espinedo na siyang nais pumatay sa kanya. Mariin namang itinanggi ni Espinedo ang paratang. Bakit mag-treat tayo na? Pulis man ako, hindi man ako kriminal. No? Ang pulis protector na, paano naman mabalik yung values ng pulis kung ganun lang? Samantala, tukoy na ng PNP ang 5 sa 6 na napatay na drug suspect sa engkwentro kahapon. Ang mga ito ay sina Ricky Grabillo, ang leader ng grupo at dati umanong miyembro ng NPA. Teresito Laro Padiranga at Richard Mato na parehong taga-Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang 2 pa ay kinilala lamang sa alias Tatay at alias Arma na parehong taga Mindanao. Sinabi rin ng PNP na umabot na sa 37 armas ang nakukuha sa bahay ng mga Espinosa na karamihan ay nakapangalan umano sa isang retiradong marine personnel. Itinanggi naman ng abogado ni Mayor Espinosa na sa kanyang kliyente ang mga nakumpiskang matataas na kalibre ng baril. O hindi siya drug dealer o kay drug pusher o kay drug lord. Ang nangyari, yung nangyari insidente happened do sa basketball court. And after that, during that time, mula pa ng July 22, wala na siya sa bahay niya. Jeneline Gakita, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Samantala, inaabangan na ng Philippine National Police ang pagsuko ng umunoy top drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Siya mismo, yung father. Tinawagan daw siya ng kanyang kapatid na tumawag daw si Kerwin na umuwi na at mag-surrender. Nilinaw ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na kahit sumuko si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at anak nitong si Kerwin ay hindi pa rin ligtas sa kaso ang mga ito. Sa katunayan, sasampahan na nila sa Leyte ng kaukulang reklamo ang mag-ama dahil sa matataas na kalibre ng baril na nakuha sa kanilang compound noong Miyerkules. Ayon kay General de la Rosa, kapag sumuko si Kerwin ay idederetso ito sa Criminal Investigation and Detection Group. Pero yung pinail natin na kaso sa kanya ng illegal possession of firearms against kay Kerwin at saka kay Mayor, pipile pa yun doon sa Albuera, Leyte. So hindi pa lalabas yung warrant doon. Kung hindi pa lalabas ang warrant, wala tayong hold sa kanya, pauwiin mo natin siya. Sinabi rin ni General de la Rosa na sa White House natutulog si Mayor Espinosa kasama ang asawa at anak nito habang iniimbestigahan ng CIDG. Aniya, hindi ito special treatment. I have to be a human dahil nandun yung asawa niya, nandun yung anak niya. Sige, iyak, umiiyak. Isang ko patulogin sa kulungan. Hindi man yan pwede ikulong kaya wala pa mang warrant. So doon sa White House, enjoy siya. Ha? Dagdag pa ng general, hanggat hindi sumusuko si Kerwin, tuloy ang shoot-on-sight order nito sa oras na manlaban sa mga otoridad. Hinihinalang si Kerwin ay konektado kina retired General Marcelo Garbo at Mayor Vicente Loot sa operasyon ng droga sa Eastern Visayas. We receive reports na yung, di ba may bahay na maganda doon? Yung mga inauguration ng bahay na yun, nandoon pa nakita yung mga general na yun doon na pumunta sa inauguration ng bahay. There were reports na gano'n.
Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kasabay ng pinaigting na kampanya kontra droga, magtatayo ng mga rehab centers sa mga kampo militar ang pamahalaan sa bawat rehiyon sa bansa. Ito ang sagot ng Pangulo sa kanyang mga kritiko. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Pag hindi ko ito natapos itong problema sa drugs, walang Pilipino na presidente makatapos. Tingnan mo. 7 years from now, double the addicts by the increase. Then we will have the narco politics. 3.7 million na ang drug addict sa bansa ayon sa conservative estimate ni Pangulong Rodrigo Duterte, batay na rin sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency noong 2014. Ayon sa ulat ng Pangulo, mahigit 500,000 na ang sumuko. Kaya naman hindi lang ang pagsugpo sa mga drug lord ang pinagtutuunan ng pansin ng punong ehekutibo, kundi maging ang mga drug dependent na sumusuko at nais nang magbago. I have ordered the opening of the military camps. Give me 1 hectare in every region. I have to build rehab centers all over the country. It cannot come overnight. I have to design a parang cottage. Tapos I have to employ doctors, plenty of them, and pay them the rate that they are getting from the private sector. Muling binigyang diin ng Pangulo ang kanyang pangako sa pagsugpo sa iligal na droga na gumupo sa milyong-milyong Pilipino. Nag-warning na. Wala akong magawa. You want me to fight the drug war? I am not fighting a crisis. I'm fighting a war. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naghain naman ng petisyon sa Supreme Court ang ilang grupo ng kabataan upang mabigyan ng extension ang SK registration na nagtapos na noong Sabado. Ngunit ayon sa COMELEC, gagahuli na sila sa panahon kapag pinagbigyan ito. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Dumulog sa Korte Suprema ang ilang grupo ng kabataan sa pangunguna ng Akbayan Youth at SK Reform Coalition upang humingi ng extension sa pagpaparehistro ng mga botante para sa SK elections sa Oktubre. Ayon sa grupo, hindi sinunod ng COMELEC ang nakasaad sa Section 31 ng SK Reform Law na dapat ay hindi bababa sa 1 buwan ang special registration. Ang registration ay naglast lamang ng 15 days or 2 linggo mula July 15 to July 30. Bukod rito, may mga naging problema umano sa ibang lugar kaya hindi nakapagrehistro ang ibang kabataan. Meron din sa Albay na dahil sa bagyong Karina ay hindi natuloy ang registration. Lastly, meron sa Nueva Vizcaya na extend ang registration hanggang 11 PM ng gabi. Pero hindi pa rin nakapagrehistro lahat kasi iisa lang yung computer for biometrics para sa 31 barangays. Ngunit ayon sa COMELEC, magagahol na sila sa panahon kapag nagbigay pa ng extension. Kami naman kung pwedeng pagbigyan, bakit hindi? No? Kaya lang ang problema nga is medyo gahol na tayo sa panahon. Kukulangin tayo sa oras kasi napakahalaga na ma-finalize nga yung project of precincts. Handa ring magpaliwanag ang komisyon sa Korte Suprema. Bakit kasi nag-iintay ng last minute yung ating mga botante? Na parang parati na lang tuwing nagtatakda ang COMELEC ng period, parati na lang may humihingi ng extension. Sa kabila nito, nakahanda namang sumunod ang COMELEC sakaling pagbigyan ng mataas na hukuman ang petisyon ng mga kabataan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Inaasikaso na ng Administrasyon Duterte ang pagpapauwi sa mga Overseas Filipino Worker o OFW na inaabuso ng kanilang mga amo sa Saudi Arabia. Narito ang hataw na balita ni Yoshiko Sata. Ginagawa na ng paraan ng pamahalaan na mapauwi sa bansa ang mga stranded overseas Filipino worker mula Saudi Arabia. Ngayon, papauwiin ko yung iba kasi walang sweldo at saka niluloko lang ng mga... Kaya do not may sentimento ako sa mga Arabo. Kasi you can just imagine, totoo yung abuses.
sexual or other, lahat yan. Pati walang sweldo, tapos isang beses silang pakainin. Parang hindi naman tao itong mga. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya si Department of Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. na asikasuhin ang pag-uwi ng OFWs na kinuhanan ng passport ng kanilang mga amo. Iba, yung kuha nila yung passport and it's not returned to them. Well, I don't know. So sabi ko doon kay Yasay, tan mo yan doon tapos bigyan mo ng travel document. Kusapin mong mga doon. We're doing everything we can. Nauna nang ipahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo noong Martes na pinag-usapan ng gabinete noong Agosto 1 ang tungkol sa problema ng mga stranded OFW at kung papaano mapapauwi ang mga ito. Ayon pa kay Panelo, inatasan agad ni Pangulong Duterte na magpunta sa Saudi Arabia ang kakaupo pa lamang noon na Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers na si Attorney Abdullah Mamao upang maasikaso agad ang repatriation. Kasama si Mamao sa 23 newly appointed officials na nag-oath taking sa Malacanang noong Lunes. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang 2 drug personalities sa pamamaril sa San Juan at Mandaluyong. May hataw na balita si Jericho Albano live. Morning, Jericho. Good morning, June. Good morning sa ating mga kasambahay. Dead on the spot nga ang 2 drug personalities sa lungsod ng San Juan at Pasig matapos niyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Mag-alas 6 kahapon ng pagbabarilin sa ulo ng isang gunman si Jaime Hukutan alias Bebot sa San Juan Joaquin Street, Barangay San Perfecto sa lungsod ng San Juan. Napag-alamang napabilang sa drug watch list ng San Juan Police noong 2015 si Bebot dahil sa illegal na droga. Agad tumakas ang suspect na nakatakip ang mukha sakay ng motorsiklo matapos ang pamamaril sa biktima. Ayon kay Police Inspector Edwin Malabanan, Chief ng Criminal Investigation Section ng San Juan Police, patuloy na ang kanilang isinasagawang investigasyon upang alamin ang pagkakakilanlan ng mga suspect at motibo nito sa pamamaril. Samantala, patay din sa pamamaril ang isang dating drug pusher na si Rex Valiente sa mismong tapat ng bahay nito sa Dalandan Street, Barangay Kalawaan sa lungsod ng Pasig, pasado alas 10 kagabi. Ayon kay PCP2 Commander Police Senior Inspector Meriel Reyes, kabilang sa drug watch list si Valiente at isa rin ito sa sumuko sa Oplan Tukhang. Kwento ng asawa nito, paalis ng bahay ang biktima upang mamasada ng tricycle ng pagbabarili ng 2 suspect na sakay ng 2 motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pamamaril. Yan ang ating balita. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Jericho Albano, nag-uulat mula sa San Juan City. Samantala, napatay ng mga pulis sa operasyon kontra droga ang isa sa umunoy tulak ng droga sa Malate, Maynila. May hataw na balita si Benedict Galazan, live. Yes, Benedict. Good morning, Monica. Naunahan o hindi na nagawang makapanlaban pa ng isang suspected drug pusher sa Malate, Manila matapos ang isinagawang bypass operation. Dead on the spot ang isang sa umano'y notorious na drug pusher na matapos mabaril ng mga tauhan ng Manila Police District Station 9 Anti-Illegal Drugs sa Arellano Corner sa Panta Street, Malate, Manila pasado alas 11 kagabi. Sa inisyal na investigasyon, nagpanggap na buyer ang isang pulis sa suspect na kinilalang si Erwin Holgado at nagkasundo sa halagang 500 pesos. Subalit napansin ng mga pulis na may dala umanong baril ang suspect kaya nila ito pinaputukan. Na-recover sa crime scene ang 2 sachet ng suspected shabu at 2 sachet ng marijuana. Kasama na rito ang kalibre 38 na baril ni Holgado. Ayon sa mga otoridad, dati na ring nakulong si Erwin sa istasyon sa kasong may kinalaman pa rin sa illegal na droga at hindi siya sumuko sa Oplan Tukhang ng Philippine National Police. Monica, napag-alaman din ng mga otoridad na pinapagamit bilang drug din ng suspect ang kanyang bahay. Natin balita, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Benedict Galazan, live na nag-uulat mula sa Maynila.
Inilunsad na sa Miami, Florida ang aerial mission nito kontra Zika virus. Unang nag-spray ng insecticide sa Wynwood, Miami na may lawak na 16 na kilometro. Ito ang lugar kung saan nadiskubre ang unang kaso ng local transmission ng Zika virus. Kahapon ay una nang nagsagawa ng local authorities ng pag-vacuum sa stagnant water sa mga kalsada at pampublikong lugar bilang bahagi ng kanilang kampanya sa pagsugpo sa Zika virus sa estado. Umani naman ng batikos at kontrobersya ang security law na ipinasa ngayong linggo sa Malaysia. Sa pamamagitan ng bagong National Security Act ng bansa, mabibigyan ng kapangyarihan si Malaysian Prime Minister Najib Razak na ideklara ang kahit anong lugar sa bansa sa ilalim ng security zone kapag mayroong banta ng mga pag-atake. Kapag ang isang lugar ay idineklarang security zone, hindi na kailangan ng mga otoridad ng warrant upang magsiyasat o magkumpiska sa lugar. Mabibigyan din ng immunity ang mga government official sa kanilang mga magiging aksyon o hakbang. Is really a worrying development. It gives unprecedented amount of powers to the Prime Minister. It's a whole set of new powers vested in one person, and there's no check and balance to this powers given to him. And that's the biggest concern because it opens the room for abuse. Philippine Standard Time, alas 5:09 na po ng umaga. Huntahan na sa Radyo La Verdad, 13:50. Good morning, Beth. Good morning, Joakas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hi, June. Good morning, Monica. Magandang umaga sa inyo. Kumusta naman si Richard Gere? Mabuting mabuti. Julia Roberts. Alam mo, kaya hindi nagpapakulay ng buhok to eh. Oo, dahil sinabihan mo kamukha niya si Richard Gere. Sipin mo, pretty woman. Pretty woman. Ang problema, parang ayaw naman niya sa mga ano eh. Saan? Ayaw ko na sa mga bata. Mapili to, mapili. Kaya medyo ano yun ah. Ayaw mo sa mga bata, Jokas. Mga batang isip. Mga batang isip. Wala pa naman. Hindi pa ako tapos. Kasi may naisip akong hindi bata eh. Baka yun ang mangyari. At saka hindi, ang statement ni Tito Joe, ayaw ko na. So dati gusto mo. Joe, ganun ba yun? Alam mo, tingnan mo ha. Ikaw lang talaga ang naka-notice, ano? Sa dami natin, sa dami ninyo, ikaw lang. Nakahuli ba? Alert ka. Sige, Jokas, baka madulas ka pa. Parang kayo lang nagkakaintindihan eh, June. Ano? Ayan ako, narito na po yung mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, bumaba ayon sa SWS survey. Problema sa kahirapan masusolusyonan na ng constitutional amendment ayon naman kay retired Chief Justice Puno. Mandatory ROTC program sa kolehiyo makatutulong sa iba't ibang security challenges sa bansa ayon sa AFP. Mga sasakyang naka-impound sa bakura ng LTO, ililipat na sa Tarlac simula sa Lunes. Hindi tutubusing sasakyan pagkalipas ng 6 na buwan, isasama sa auction. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas sa susunod na buwan dahil sa epekto ng sunod-sunod na pagnipis ng supply simula noong Hulyo. Kaso ng HIV/AIDS sa Cordillera Region, tumaas ayon sa Department of Health. At 2 drug user at pusher sumuko sa pulisya sa tulong ng serbisyong kasangbahay. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap batay sa bagong survey ng social weather stations. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribuhok. Bahagyang nabawasan ang bilang ng mga pamilyang nagsasabi na sila ay mahirap. Batay sa bagong survey ng social weather stations noong June 24 hanggang 27 sa 1,200 respondents, 45% ang nagsasabing sila ay mahirap, mas mababa ito kumpara noong April 2016 na may 46%. Ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap ay mula sa Visayas Region na nabawasan ng 5% at sa Luzon na nabawasan ng 4% kumpara noong nakaraang quarter. Habang mas tumaas lamang ng 2% sa NCR at 1% sa Mindanao. Nananatili naman sa 31% ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap base sa klase ng pagkain ng kanilang pamilya kumpara noong nakaraang quarter.
Bumaba ng 2% sa National Capital Region at Luzon, subalit tumaas naman ng 2% sa Visayas at Mindanao. Sa pag-upo ng bagong administrasyon, ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na papalawigin pa niya ang programang direktang tutulong sa mga mahihirap na pamilya. Now, I have decided to direct the DSWD to provide the rice subsidies to the poorest of the families, at least para makakain lang, every month. Aabot sa halos 55 billion pesos ang inilaan na panukalang budget ng pamahalaan sa 2017 para sa pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food, Senator Francis Kiko Pangilinan, kung maipatutupad dito ng maayos lalo na ang pagbibigay ng buwan ng bigas sa mga mahihirap, tiyak na malaki ang maitutulong nito sa pamilyang kapos sa ikabubuhay. Bilang tugon sa naging pahayag ng Pangulo, plano ng Department of Social Welfare and Development na magbigay ng 40 kilo ng bigas kada buwan sa mga pamilyang benepisyaryo ng Conditional Cash Transfer o CCT. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala ang isang dating punong maestrado na kayang solusyonan ng pagbabago sa saligang batas ang matagal ng problema ng bansa sa kahirapan. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Sa gitna ng pagtatalo kung anong paraan ang dapat gamitin sa pagbabago ng konstitusyon, ang mas mahalagang tanong ay kung ito ba ay magiging solusyon sa kahirapan ng marami sa ating mga kababayan. Sigurado hindi. Ganun din. Walang pakialam yung konstitusyon sa kahirapan. Hindi ko rin masabi. Depende rin sa mga politiko nakaupo. Kasi sabi nila, pag papalitan yung institusyon, yung yung pondo, imbes centralized, i-distribute sa mga provinces ba? Kung si retired Chief Justice Renato Puno ang tatanungin, isa ang problema sa kahirapan sa mabibigyan ng solusyon kapag binago ang saligang batas. Sa palagay ko, malaking magagawa niyang pagbabago ng konstitusyon para maahon sa kahirapan ang ating mga kababayan. Sa ilalim ng 1987 Constitution, nakalista sa ilalim ng tinatawag na Bill of Rights ang mga karapatan ng taong bayan na obligasyong ibigay at pangalagaan ng pamahalaan. Ilan sa mga ito ang karapatang mabuhay, karapatan sa pagmamay-ari, karapatan sa pantay na pagtrato ng batas, at karapatan na malayang makapaglakbay. Ngunit hindi kasama rito ang mga batayang karapatan ng mahihirap o ang tinatawag na socio-economic rights, gaya ng karapatan sa edukasyon, kalusugan, pabahay at hanap buhay. Basahin mo yung konstitusyon natin. Ito bang socio-economic rights ng mga mahihirap nandun sa Bill of Rights? Wala. Ibang section yan. Ang gusto sabihin, yung socio-economic rights, na rights ng mahihirap cannot be demanded from the government. Kaya't kung babaguhin ang konstitusyon at ilalagay sa Bill of Rights ang mga karapatang ito ng mahihirap, malaki ang magagawa nito upang mabigyan sila ng pagkakataon na makaahon sa kahirapan. Ang importante sa mahirap, yung tinatawag natin socio-economic rights. Yan ang mga right to education, right to health, right to housing, at yung iba pa. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na makatutulong ang panukalang gawing mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ROTC sa mga kabataan upang matugunan ang iba't ibang security challenges sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Maritime dispute sa West Philippine Sea, local terrorist groups, mga rebeldeng grupo at panganib bunga ng mga kalamidad. Ilan lamang ito sa mga kinakaharap na suliranin ng bansa sa usapin ng seguridad. Mula nang matapos ang World War II hanggang ngayong higit 100 milyon na ang populasyon ng bansa, nananatiling nasa 125,000 ang puwersa ng hukbong sanatahang lakas ng Pilipinas na nagpapanatili at nagbabantay ng seguridad sa bansa.
Kaya naman suportado ng Armed Forces of the Philippines ang panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing mandatory ulit ang Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo. Mas madami pa tayong security challenges at mga problemang dapat harapin tungkol sa seguridad. So tama rin ang mahal na Pangulo na siguro na papanahon na mapag-aralan at maibalik ang pagkakaroon ng ROTC program para sa ating bansa. Ginawang opsyonal ang ROTC noong 2002 sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo dahil sa mga irregularidad at pang-aabuso at sa halip ay ipatupad ang National Service Training Program o NSTP law. Kaya nangangamba naman ang Kabataan Party List na muling magamit ang ROTC sa pang-aabuso. Naging hotbed talaga ito for abuses at talaga naging balon sa abuso at mga cases ng corruption. Yung mga abuso at sinasabi nila nung araw, dapat makorek din yun kung totoo man. Tapos mapondohan ito ng mas maayos. Ayon kay Brigadier General Padilla, kinakailangang maintindihan ng mga kabataan ang layunin ng pagsasanay at ang mga maaaring matutuhan sa ROTC tulad ng basic life support, first aid training, basic self-defense, combat preparations, survival skills at iba pa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nais pahirapan ng LTO ang mga motoristang upang madisiplina ang mga ito at hindi gumawa ng mga paglabag sa batas trapiko. Kaya naman sa susunod na linggo ay ililipat na sa Tarlac ang mga sasakyang naka-impound sa bakuran ng ahensya. Narito ang hataw ng balita ni Joanan. Simula sa Lunes, August 8, uumpisahan na ng Land Transportation Office o LTO ang paglilipat sa daan-daang sasakyan na kasalukuyang naka-impound sa loob ng kanilang central office dito sa Quezon City. Ililipat ang naturang mga sasakyan sa isang impounding area sa San Sebastian, Tarlac na may lawak na 1 hektarya at pag-aari ng pamahalaan. Dagdag pa ng LTO, ang mga sasakyan na hindi pa rin natutubos sa loob ng 6 na buwan ay isasama na sa auction. Mga nagtra-transact, for example, for vehicle inspection, for other things that they should be looked into, yun ang ma-accommodate dito sa loob. Yung mga matagal na naka-impound, dapat na-recover na. At kung hindi lang ma-recover within 6 months, masasama na to doon sa listahan namin ng probable na i-auction. Ilan lamang ang mga sasakyan na ito na naka-impound dito sa bakuran ng Central Office ng LTO. At ayon nga kay Assistant Secretary Galvante, ang paglilipat ng mga ito sa Tarlac ay isang paraan upang maiwasan na yung pagpapark ng iba pang mga sasakyan dito sa may kanilang gate na kadalasang nagbubunga ng mabigat na daloy ng mga sasakyan dito sa may kahabaan ng East Avenue. Nilinaw rin ng ahensya na tataasan nila ang halaga ng penalty dahil mangangailangan ng karagdagang gastos sa pagdadala ng mga sasakyan sa Tarlac. Kung ano mang gastos na magkakaroon ng gobyerno para ma-move sila lahat doon, maisasama ito sa kanilang babayarang penalty. Itinanggi naman ng LTO na isang paraan ito upang pagkakitaan ang mga motoristang may paglabag, sa halip ito ay pagdidisiplina at solusyon upang maibsan ng matinding traffic sa Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinangako ni Pangulong Duterte na wawakasan niya sa kanyang termino ang oligarkiya sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadit. That is why I am fighting a monster. I am just 2 months older, but believe me, I will destroy their clutches sa ating bayan. Ang paglaban sa oligarkiya sa bansa na sumisira sa likas na yaman, partikular na ang mga nasa mining at fisheries industry, ang sentro ng talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Environmental Summit na ginanap sa Ateneo de Davao University kahapon. Ito yung mga tao na kinukuha yung yaman ng ating bayan, wala namang ginagastos kung hindi mga laway nila at koneksyon. And they get most of the concessions, the franchises that is given freely through money,
to influence and sheer greed. Kasi meron sila. Inihalimbawa ng Pangulo ang Tubay, Agusan del Norte kung saan talamak ang pagmimina. An island as fragile as Mindanao. Kung pagkabutasan mo ito at sisirain mo, there will never be a tomorrow for your children. I want to protect Davao City and my country for their children. Binatikos din ni Pangulong Duterte ang walang habas na pagbibigay ng permit sa mga mining firm dahil lang sa kakayahan ng mga ito na makapagbayad. Dahil dito, ipinangako ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay wawakasan ang mapaminsalang paraan ng pagmimina sa bansa. Yan ang tatrabahuin ko sa 6 years. Kaya dahan-dahan kong sisirain yan. And open all opportunities to all Filipinos. Irrespective tribe, race, religion, isa lang ang bayan natin. Samantala, inaasahang matatapos na sa susunod na linggo ang auditing ng Department of Environment and Natural Resources sa lahat ng mga minahan sa Mindanao. Ayon kay Secretary Gina Lopez, hindi lang technical ang kanilang babantayan sa pag-audit, kundi maging ang epekto nito sa komunidad, agrikultura at kalikasan. All those that don't pass the audit, I won't even wait 1 hour. Finished. Okay, it's finished. It's over, you know. But we will go after mining na hindi sumusunod sa standard. If you cannot follow that standard, I'm sorry. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tumaas ang kaso ng HIV/AIDS sa Cordillera Administrative Region, kaya naman hinihikayat ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na magtatag ng Local AIDS Council na makatutulong upang makapagbigay ng impormasyon ukol sa sakit. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Ikinababahala ng Department of Health Cordillera Administrative Region ang patuloy ng pagtaas ng kaso ng Human Immune Deficiency Virus o HIV at Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS sa rehiyon. Last year is 24, so 15 ang walk-in at saka referral from other facilities, then 9 ang HIV surveillance. Mataas talaga ang 2015. Ganon din sa national mataas. Mula naman Enero hanggang Abril pa lamang ngayong 2016 ay umabot na sa 19 ang naitalang kaso ng Cordillera HIV and AIDS Registry. Nangunguna rito ang Baguio City na may 18 AIDS infected case. Dahil nga mas marami nang nagpapatest ngayon, nakikita din natin na marami na rin ang mga nagiging HIV positive. Simula 1984 hanggang ngayong taon ay may 248 na itala na HIV/AIDS case sa CAR. 17 rito ay namatay na. Ayon kay Jenny Ann Austria, STI HIV Program Coordinator ng DOH CAR, ang mga nasabing biktima ay kinabibilangan ng 219 na mga kalalakihan, 29 dito ay mga babae. Pinakamaraming naitalang dahilan ng transmission ng AIDS ay sa pamamagitan ng homosexual mode of transmission. Tiniyak din ng DOH CAR na mayroon silang sapat na gamot para sa mga madadiagnose na positibo sa HIV. Ayon pa kay Brillantes, patuloy ang kanilang kampanya sa mga eskwelahan at mga local government units upang maipabatid ang panganib na dulot nito. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Siniguro ni DepEd Secretary Leonor Briones na prioridad sa administrasyon ni Pangulong Duterte ang pagpapaganda ng education system sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Darlene Basingan. Hindi man nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address ang sektor ng edukasyon, kasama pa rin ito sa prioridad ng administrasyon. I have always taught my students real test of commitment. The real test of support is not in political speeches, it is in budgetary support. And DepEd is given this kind of budgetary support.
So we are not neglected. We are not ignored. At bilang pagtalima sa kampanya kontra korupsyon ng pamahalaan, bubuo sila ng Financial Management Information System na hawak para sa procurement process at monitoring ng mga proyekto ng ahensya. No matter how lofty, no matter how wonderful, no matter how inspiring our programs and projects are, if you are not able to bring down the resources and translate these resources in terms of what is needed for the programs and projects, then we will always have backlogs. Bukod sa pagpapalawig ng alternative learning system sa buong bansa, kabilang sa mga inaantabayanan ng DepEd ay ang pag-aproba ng national government sa pagtataas ng sweldo ng mga guro. Torlene Basingan, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ibinahagi ng ilang drug rehabilitation patient kung papaano nasira ang kanilang mga buhay dahil sa paggamit ng illegal na droga. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa mga alaala ni Michael hindi tunay na pangalan kung papaano sinira ng droga ang kanyang buhay. Aniya, 12 anyos siya nang magsimulang gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahil sa yaya ng mga barkada. Nung gumamit ako, akala ko okay lang, try lang. Pero nung habang tumagal, di ko napapansin, na-addict na pala ako. Parang naging part na siya ng buhay ko. Kwento ni Michael, dumating sa punto ng kanyang buhay na kinakailangan niyang magnakaw upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang bisyo. Kumukuha na ako ng pangmaramihan, nagbabiyahe pa kami dito sa mainland Bicol para kumuha lang ng drugs. Tapos pinaka-worst na nangyari sa akin, 18 years old ako, nakulong ako. Nakulong ako dahil sa illegal possession. Isa lamang si Michael sa 80 rehab patient na nasa Malinao Rehabilitation and Treatment Center ng Department of Health sa probinsya ng Albay na handang magbago at upang muling buuin ang minsan ang nawasak nitong buhay. Ayon kay Dr. Teresa Inigo, ang Chief of Hospital 2 ng MTRC, may mga programa silang nakalaan para sa mga katulad ni Michael na gustong maibalik sa normal ang buhay ng mga naging drug dependent. Ayon pa kay Dr. Inigo, malaki ang pag-asang gumaling ang isang drug dependent o drug user kung kapwa magtutulungan ang pamahalaan at ang komunidad. Ngunit malaking porsyento upang mapabilis ang recovery ay kung tutulungan mismo ng pasyente ang kanyang sarili. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Pinangangambahan na tumaas ang singil ng kuryente sa Setyembre dahil sa sunod-sunod na yellow alert sa Luzon. Simula noong Hulyo 26 ay nagkaroon na ng 8 yellow alert sa buong Luzon habang 21 yellow alert naman ngayong taon. Ito ay dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon grid, sanhi ng sunod-sunod na forced o hindi planadong outage ng ilang malalaking planta. Dahil dito, plano ng Department of Energy o DOE na gumawa ng isang bagong mekanismo upang mas mabantayan ang mga planta na madalas bumagsak. Kabilang dito ang mga magiging pananagutan ng mga distribution utility gaya ng Meralco. Narito ang pahayag ni DOE spokesperson Pete Ilagan. Nakikita natin, ito ay basically ay obligasyon ng isang distribution utility na siguraduhin na ang kanyang supply ay hindi lamang sapat kung hindi sobra. Upang nang sa ganun, pag biglang tumaas pa ang demand, ito ay hindi magdudulot ng blackout sapagkat meron tayong sobra sa sapat na supply na nakontrata. Sa iba pang balita, patay ang 2 batang Pilipino matapos malunod sa isang beach sa Manitoba, Canada. Narito ang hataw na balita ni Fatima Tuma. 30 minuto pang sinusubukang i-revive ng mga rescuers ang 2 batang Pilipino na nalunod sa isang beach dito sa Manitoba, Canada. Kabilang sa mga nasawi ay ang 12 taong gulang na kinilalang si David Medina at ang kaibigan nito na 11 taong gulang na hindi pinapangalanan. Kwento ng ama ni David, binabantayan pa nito ang 2 bata habang masayang lumalangoy, ngunit hindi nito napansin na nawawala na ang mga bata dahil sa papalubog na araw. Dahil dito naglunsad ng ground at water search operations ang mga otoridad at makalipas ang 30 hanggang 40 minuto ay natagpuan ang mga walang buhay na katawan ng mga ito. Bago kami pumunta doon sa Grand Beach, napakasaya niya. Kanta siya ng kanta. Daddy, I believe I can fly ang kanta niya.
Yun. Tapos pagdating doon sa beach, nagtatakbo na sila. Tuwan-tuwa sila. Yung wala kang iisiping may mangyayaring trahedya. Dahil sa mukha nila, nakikita mo kung gaano silang nag-i-enjoy sa paglalangoy. Labis din ang pagdadalamhati ng ina ni David sa nangyaring insidente sa anak. Gusto ko sana silang makausap. Gusto ko silang tanungin kung paano ba si David sa school, paano ba siya maging kaibigan, kalaro. Yun lang kasi hindi ko pa kilala yung mga kaibigan niya, hindi ko pa nakikita sa school. Kaya sana kung alam na nila yung nangyari, kasi hindi ko pa alam kung alam na nila eh. Sana makapunta sila sa viewing para makausap ko sila. Sa Sabado, isasagawa ang funeral ng mga bata at hindi na umano plano ng mga magulang ni David na iuwi ang labi ng anak sa Pilipinas. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Winnipeg Police sa insidente. Tapos na rin ang autopsy ng mga labi ng mga bata, ngunit hindi pa inilalabas ang resulta nito. Ngayong taon ay umabot na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa Manitoba dahil sa pagkalunod. Payo ng mga eksperto na ugaling i-take ang mga precautionary measure gaya ng pagsusuot ng flotation devices para sa mga bata upang maiwasan ang mga ganitong trahedya. Fatima Tumang, UNTV News and Rescue, Winnipeg, Canada. Patay sa isinagawang buy-bust operation ng isang pulis na umanay tulak ng droga sa May Kawayan, Bulacan kaninang madaling araw. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Good morning, Angela. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Dead on the spot ang umano'y pulis na drug pusher sa isinagawang buy-bust operation sa F. Dazo Street, Barangay Calvario Cemetery, May Kawayan, Bulacan, mag-aalauna kaninang madaling araw. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ng suspect na kinilalang si PO1 Alper Tesorero. Ayon kay Duty Patrol Supervisor Police Inspector Rodolfo Quiroz, nagkahabulan ng tumakbo ang suspect nang matunugan niyang pulis ang kanyang katransaksyon at saka pinaputukan nito ang otoridad, kaya naman napilitan na silang paputukan din ng suspect. Ikinanta umano ang suspect ng mismong tauhan nito sa otoridad dahil gusto na nitong magbagong buhay. Dito napag-alaman na naka-awol si Alper at dating naka-assign sa Quezon City Police District. Sa Valenzuela umano ito nakatira, ngunit itinatawid nito ang kanyang mga kalakal na droga sa May Kawayan, partikular na sa Barangay Banga, Barangay Bangkal at Barangay Calvario. Na-recover naman ng SOCO sa crime scene ng isang 38 kalibre ng baril, mga pakete ng shabu, pati mga larawan ng suspect, suot pa ang kanyang uniforme. Kaya mo latest, balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Maki Libradilla. Arestado ang isang Indian national matapos mahulihan ng iba't ibang klase ng illegal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Makati City. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning, Angela, at sa ating mga kasambahay, at good morning, Kuya. Hindi na nakapalag ang isang Indian national nang mahuli ng mga tauhan ng District Anti-Illegal Drugs ng Southern Police District sa may bahagi ng Burgos Street, Barangay Poblacion sa Makati City, dakong 1:30 kaninang madaling araw. Kinilala ang suspect na si Aaron Gidwani, 30 anyos na residente sa Kupang, Muntinlupa, na kinilalang nagsusupply ng mga party drugs sa mga high-end bar sa Rockwell sa Makati at Bonifacio Global Center sa Taguig. Ayon kay Police Senior Inspector Wilfredo Sangel, team leader ng SPD Daid, ng pagkakang operatiba na bibili ng worth 20,000 na party drugs sa suspect kasama ang kanilang informante. Nang magkaabutan na sa loob ng kotse, doon na inaresto ang suspect at nakumpiska sa kanya ang sari-saring illegal na droga tulad ng 8 plastic ng marijuana, mahigit na 50 tabletas na value, isang sachet na hinihinalang lang shabu, ilang tabletas at powder ecstasy at mahigit na 50 maliliit na box na ketamine. Sa kabila ng pagkakahuli sa suspect, Angela, todo tanggi naman ito na sa kanya ang mga illegal na droga. Naaharap naman sa non-bailable offense sa RA 9165 ang suspect at isa sa ilalim sa crime laboratory test ang mga nakumpiskang illegal drugs. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Reynante Ponte.
Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, good morning. Good morning, June. Good morning, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. O ano bang ating weather ngayon? Parang, kagabi, lumakas. Tsaka hindi lang, isang araw din. Oo, lakas. Pagka madaling araw, ano bang dahilan yan, Ray? Well, yung pa rin thunderstorms, June, yung ating nakikita. At ngayon naman ay may nakita ang pag-asa, bagyo. Ano? Ito'y nasa labas naman ng Philippine Air Responsibility. At ang kanyang international name ay Umais. So ayon sa pag-asa, hindi naman ito papasok ng Philippine Area of Responsibility, pero sa weekend ay expect natin na pag-iibayuhin ito yung southwest monsoon o yung habagat June. Ito yung makaka-apekto sa ating bansa. Tay, napapansin namin, pag ganito mga buwan, June, July, August, dapat marami ng mga bagyo yan na malalakas. Ano ba ito? Nagbabadya ba ito ng isang napakalakas na bagyo sa buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre? Yes, pero ngayon, June, kung i-compare pa rin natin doon sa mga taon na walang El Nino, kasi tayo nagkaroon ng El Nino nung mga nakaraang buwan. So, parang sinasabi ng pag-asa, meron pang natitirang remnants ng lingering effect ng El Nino, itong dami ng bagyo na pumapasok sa Philippine Air Responsibility. Pero yung mga susunod na buwan, gaya na binabanggit mo, John, maaari na mas marami na bagyo na pumasok ngayon sa Philippine Air Responsibility. Mga around hanggang 14 tropical cyclone pa yan, John. Ay, ibig ba sabihin naman ito na yung later part ng ngayong taon na to, tapos hanggang sa susunod na taon, doon naman malalakas ang bagyo? Posible, John, dahil lang sinasabi ng pag-asa, mga kung hindi yan October, November, December, possible na yung pinaka-peak ng La Nina natin, yung epekto ng La Nina is umabot ng January, February hanggang sa March, June. Okay, Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong buong area ng Mindanao ay apektado pa rin po nitong intertropical convergence zone. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon makakaranas pa rin po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms o yung biglaan po mga pagulan, lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuigaraw 35, Baguio po 16 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas ay makulimlim po ang lagay ng panahon at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan, lalo ng area po ng Samar at Leyte. Ang Iloilo City, maaari pong maramdaman ang temperaturang 32 degrees Celsius, ngayon din sa Metro Cebu, pero dito sa Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius. Mindanao po, makulimlim din dahil nga po sa ITZZ at makakaranas din po dyan ng light to moderate rains. Sa Cagayan de Oro City, Metro Davao and Zamboanga City, mga nasa 33 degrees Celsius ang posible pong maabot na temperatura. Ang ating pong sunrise, 5:40 a.m. at ang pong sunset, 6:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Bago tayo magpaalam, ROTC, pabor ka ba o hindi? Okay lang. Ako naman din okay kasi lang. malaking may tutulong nun eh. Ako kasi, if you can remember na kwento ko sa'yo last time, nung high school ako, nag-CAT ako. And it helped me a lot. And of course, a lot of people will agree with me when it comes to discipline. And of course, decision making. Pero ang concern ko lang sana, wag aabusuhin. Katulad na nangyari ng mga nakaraang taon. ROTC na ang konsepto nung araw pa. Kasi nung mga panahon ng tatay ko yun, sabi, pag sinabing ROTC, talagang makabayan yan. Yes, lumalaban sa hapon yan. Parang ganon. Yan. And I think it's time na rin na ibalik yun. At para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Lumang signaling system ng MRT ligtas pa rin gamitin ayon sa Transportation Department. Rio 2016 Olympics formal nang sisimulan bukas. Miss Universe pageant posibleng ganapin sa Cebu. At dalawang empleyado na may dental problem at isang ginang na may bato sa bato tinulungan ng programang Serbisyong Kasangbahay. Tiniyak ng Department of Transportation na ligtas pa rin gamitin ang lumang signaling system ng MRT Line 3.
Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Kumalat sa internet ang mga litratong ito ng lumang signaling system ng MRT Line 3. Marami ang nabahala dahil isang maliit na computer na nasa loob ng isang maliit na kwarto ang mekanismong nagmo-monitor sa buong linya ng MRT. 15 taon na ang signaling system ng MRT na pinapatakbo ng tinatawag na Pentium 4. May tuturing na itong obsolete sa panahon ngayon. Subalit tiniyak ng Department of Transportation na maayos at nasa kondisyon ang signaling system ng MRT kahit luma na ito. Isang katunayan ay ang madalas na aberya na namomonitor ng signaling system. Tumitigil ang tren, kaya nag-unload ng tren dahil na-identify ng signaling system na may mga problema. Maging sa Line 3, maging sa Line 1, maging sa Line 2. Na-alert ang operations and control system. Ang mga lumang tren ng MRT ang gumagamit ng lumang signaling system. Ang mga bagong tren na mula sa China ay hindi compatible na gamitin ito. Kung kaya't kahit mayroon ng 2 bagong set ng tren mula sa China, hindi pa rin ito pwedeng sakyan ng mga pasahero dahil walang magmomonitor sa mga ito. Ngayong taon, inaasahang makukumpleto ang lahat ng mga bagong tren ng MRT. Subalit, hindi ito mapapakinabangan hanggat hindi na-upgrade ang signaling system. Hindi perfect yung timing. So we're trying to adjust. Sinusubukan namin i-adjust yung implementation para as much as possible, pagdating ng mga tren, kaya nating i-deploy. Sa ngayon ay nasa bidding process na ang bagong signaling system na bibilhin ng DOTR na gagamitin sa buong linya ng MRT. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Mon Hokson gamit ang UNTV drone ang nagsisilbing mata sa himpapawid, pinalilipad ng ating CAAP licensed pilot live. Magandang umaga, Mon. Magandang umaga, Monica at kay June at good morning, Kuya. Bigyan natin ng gabay ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga bumiyahe ngayong oras na ito. Sitwasyon po ng trapiko, unahin po natin ang area po natin dyan sa may area ng Baclaran. Sa mga taga-south area po, ito pong area ng Baclaran, Manila going to Baclaran po ay light traffic sa oras na ito. Medyo maaga pa kaya medyo relax pa po ang sitwasyon ng trapiko sa lugar na yan. Habang yung Baclaran going to Manila, abay nagkakaproblema na po. Medyo moderate traffic na para po sa ating mga kababayan na nakatira po dyan sa area na yan. Galaw-galaw na po para po tayo ay huwag maipit sa mabigat na trapiko dahil maya-maya pag abot po ng mga bandang alas 8, abay mas mabagal po ang trapiko dyan sa area ng Baclaran. Silipin naman natin ang ating drone dito po sa area na ito ng EDSA Quezon Avenue. Para po sa mga bibiyahe pa southbound, abay mag-isip-isip dahil po napakabagal ng flow ng traffic southbound lane ng EDSA Quezon Avenue. Kung gusto niyo pong wag malate, pwede po kayo makipagsisikan sa MRT. Yun nga lang, pipila po kayo pero mas mabilis kayo makakarating kung kayo po ay nagtatrabaho dyan sa may area ng Ortigas at ng Makati Business District. Pero sa ngayon po ay moderate to heavy traffic na. Dito po pagbaba pa lamang ng Nia Road, kabilang na rin po dito sa may area ng flyover dito sa may EDSA Quezon Avenue. Habang yung pa-northbound naman ay walang masyado maging problema. Light traffic po dito sa may area na ito ng EDSA Quezon Avenue. Silipin naman po natin ang area sa mga pupunta po ng Maynila, itong area po ng Welcome Rotunda. Yung mula po sa Espanya going to Banawe, light traffic po tayo sa oras na ito. Medyo wala po masyadong traffic dahil ang mga estudyante po ay papunta po sa eskwela. Yan po yung kabilang side. Banawe going to Espanya ay medyo mabagal na, moderate traffic po sa may area starting Welcome Rotunda going po sa may Espanya. Diyan naman po sa may area ng Recto Avenue sa Maynila, mula po sa Divisoria going to Recto Avenida, light traffic po, wala masyado magiging problema. Habang ito pong right side, yung Recto po Avenida going naman sa may Divisoria ay light traffic din po sa oras na ito. Ayan, sa mga natatrabaho po sa EDSA Ortigas, ayan. Ito pong left side going EDSA Shaw, light to moderate traffic po tayo. Habang yung right side going to EDSA Cubao, light to moderate traffic naman mula po dyan sa may EDSA Ortigas.
Ayan, paalala po sa ating mga kababayan, implemented ng number coding hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Lahat ng mga sasakyan na ang plate number nagtatapos sa 9 at 0. Bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. At doon sa tanong ni June kahapon at Monica, no, yung tungkol sa mga GPS, yung mga nakalagay, safe po yan gamitin at hindi sakop na naturang batas. Kapag itong palang mga devices natin na nakalagay sa sasakyan at meron lalagyan o kaya yung GPS naka-install doon mismo sa may dashboard ng ating mga sasakyan ay okay naman po yan. Subalit nagkakaroon lamang ng problema kapag hawak na natin itong mga cellphone at ginagamit to navigate, to browse or to read anything sa internet while driving. Yan po. Meron pang 15 days ang publication. Sana po, bago tuluyang maipatupad yung batas, ay atin po mapaghandaan. Napakalaki po kasi ng penalty. Ingat-ingat po para sa ating mga nagmamanehong mga kababayan. Yan po ating traffic update. Balik sa'yo, Monica. So maganda palang negosyo ngayon yung lagayan ng mga cellphone. Oo, para sa kasi nga iba, madalas gamitin ngayon ng Waze, di ba? Kaysa bumili ka ng GPS, may cellphone ka naman, meron ka naman lagi internet connection. Di yung cellphone mo na lang gamitin mo bilang navigation mo. Technically, the same function naman. Pero siguro, yun nga, dapat talaga nasa isang stable na lugar. Kasi syempre, talaga naman, totoo naman yun. Kapag ginagamit mo using your hands, dapat talaga kamay sa manibela. Kasi pag na-set up mo na yung Waze mo, halimbawa, lagay mo na dun sa lalagyanan niya. Okay na. Ayan, Mon, ha? Magandang negosyo yan. Pwede mo umpisahan. Maraming salamat, Mon Oxon, live na nag-uulat mula sa EDSA Quezon Avenue. Sa iba pang balita, mahigit isang taon na mula nang maipanalo ang kaso laban sa isang kumpanya sa Saudi Arabia, hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay ang danyos para sa ilang Filipino worker na nagtrabaho doon. Narito ang hataw na balita ni Mabel Razon. Umabot sa 700 Filipino workers ng Muhammad Al-Mujil Group ang nagsampa ng kaso laban sa kumpanya noon pang 2013. Ayon kay Rene, hindi tunay na pangalan, lumabas ang resulta ng kanilang kaso noon pang December 2014. Ngunit hanggang ngayon wala pa silang natatanggap na anuman mula sa kumpanyang kilala sa tawag na MMG. Ngayon, 2 taon nang stranded ang mga OFW sa kanilang kampo sa Dammam, Saudi Arabia. Hindi raw kami mababayaran at walang pera ang MMG. Sabi nga namin, wala palang kwenta yung verdict na ibinigay sa amin dahil hindi nila naipatupad at kami ay hindi nabayaran ng MMG. Ayon sa inilabas na resolusyon ng Saudi Ministry of Labor sa kaso ni Rene, kinakailangan siya makatanggap mula sa kumpanya ng 22,698 Saudi Riyals o mahigit 280,000 pesos para sa kanyang end of service benefit at karagdagan 2,946 Saudi Riyals o nagkakahalaga ng mahigit 36,000 pesos bilang vacation pay. Obligado rin ng kumpanya na isyuhan siya ng final exit visa maging one-way ticket pauwi sana ng Pilipinas. Ngunit sa mahigit 1 taong paghihintay ay wala siyang natatanggap kahit 1 sentimo. Ang panawagan ko lang po sana ay sana makuha po yung dapat na makuha namin doon sa kasong ipinanalo namin. Isa lang si Rene sa libo-libong naghihintay sa muling pagbabalik ni Secretary Silvestre Bello III sa bansa sa susunod na linggo at umaasang masusolusyonan na ang kanilang mga problema at makakabalik sa kani-kanilang pamilya sa lalong madaling panahon. Mabel Razon, UNTV News and Rescue, Dammam, Saudi Arabia. Sumuko sa pulisya sa tulong ng serbisyong kasambahay ang 2 drug user at pusher na ibig nang magbagong buhay. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Kapwa gumagamit at nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot ang 21 taong gulang na si alias Jojo at alias Anton, 32 anyos. Bagamat tumigil na sila sa paggamit ng illegal drugs, lumapit ang mga ito sa serbisyong kasangbahay upang magpatulong na sumuko sa mga otoridad. Natatakot nila sila para sa kanilang kaligtasan, lalo na't maraming mga hinihinalang drug personalities na ang napapatay sa operasyon ng mga pulis. Ang gusto ko po sana mangyari, yung susuko po ako pero para malinis po yung pangalan ko. Kasi po meron po silang policy yata ngayon na kapag sumuko ka, magtuturo ka pa ng 5 hanggang 10 katao. Ayoko na po magtuturo po ako ng kahit. Magdadamay ka pa ng... Samantala, isang ginang din ang lumapit sa serbisyong kasangbahay upang humingi ng tulong na maipasok sa rehabilitation center ang 2 anak nito na drug user. Ano po,
Tapos yung isa naman po, bali 2 po attorney papasok ko para maging tahimik po ako sa bahay. Ayun po, natatakot po ako baka mamaya isang araw hilahin yung anak ko. Nakipag-ugnayan naman ang serbisyong kasambahay sa barangay officials kung saan nakatira si Nanay Corazon upang madala sa rehabilitation center ang kanyang mga anak. At dumulog din sa Criminal Investigation and Detection Group para naman sa pagsuko ni na alias Jojo at Anton. Jun Suriao para sa serbisyong kasangbahay. 3 kababayan natin ang natulungan ng programang Serbisyong Kasangbahay, katuwang po ang mga doktor at espesyalista na kabahagi po ng ating advokasya na makatulong sa kapwa. 2 sa kanila ang may dental problem habang ang isa naman po ay may sakit sa bato. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abugadil. Tuloy-tuloy ang serbisyo publiko na handog ng UNTV para sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Katuwang ang iba't ibang mga doktor at espesyalista na kabahagi sa mabuting adhikain ng serbisyong kasangbahay. Kabilang sa mga natulungan ng programa, ang 2 nating kababayan na may problema sa kanilang ngipin na matagal nang hindi na ipakukonsulta sa dentista dahil sa kakulangan ng pera. Sina Hiro Soriano at Jennifer Honorio ay parehong may hanap buhay, ngunit sapat lamang ang kinikita sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa tulong ng serbisyong kasangbahay ay natugunan ang kanilang problema sa ngipin. Niya po is sa bandang likuran niya, hindi po siya makakain ng mabuti kasi marami po siyang missing teeth. Kukuha po tayo ng x-ray and then pagka nakita natin na safe to proceed with the restoration, with the pasta, lalagyan na po natin ng pasta. Samantala, naoperahan na noong Miyerkules si Aling Merly Ojena. Siya ay lumapit sa programa noong July 29 upang humingi ng tulong na maoperahan ang kanyang bato sa kidney. Pag may PhilHealth, okay na yon. Alam mo naman kuya, partner kuya, PF is waived. So, ayan, wala nang professional fee. Si Dr. Joseph Lee. Salamat. At sa tulong ng Fatima University Medical Center at ni Dr. Joseph Lee, na isagawa ang operasyon ni Aling Merly. You don't need any incisions or whatever, no? So at least yung pasyente hindi nakaka-feel. You see the smoke area coming here? Parang may parang smoke. Yun. Ibig sabihin, pag binablast mo siya, napupulverize ngayon yung outer covering ng stone mo. Ayan, parang may usok. Hindi lamang ang mga natulungan ng UNTV ang nagpapasalamat, kundi maging ang ating mga katuwang sa serbisyong kasangbahay. Binabanggit lagi Ma'am Ani ni Kuya ay magbigay tayo ng totoong serbisyo, no? So pag magbigay tayo ng totoong serbisyo, it's always a pleasure na magbibigay tayo na bukal sa ating puso. Thank you very Pag sinabing bukal sa puso, charity begins with the heart. Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Balita naman po sa mundo ng palakasan, makasama po natin si Rina Villamor. Bong dia, Rina! Bom dia, June. Esto animado para los Jogos Olímpicos y vocês? Ay, tombe! Obrigada. Sabi ni Rina. June kung excited na siya. Si Rina daw ay excited na para sa Olympic Games. Animado. Ako rin. Ikaw naman sinabi mo, thank you. Thank you. Doon lang Nayari siya na nangyari. Sabi mong yes ata, sim, no? Sing. Sim. Sing, oo. Kasi yung M sa kanila, pag sa dulo yun, NG ang tunog. Sing. Sing. Okay, may good news ako sa inyo. Nadagdagan yung Olympians na sasabak sa Philippine team sa Rio Olympics, no? Nadagdag nga dyan si Kodo Nakano. Judo player siya at 81 kilograms yung kanyang division na sasalihan dito. Sige. 30 na. Sige. Bye. Ito para sa ating Road to Rio update. Formal nang bubuksan bukas ang pinaka-aabangang 2016 Olympics na isasagawa sa Rio de Janeiro, Brazil. Samantala, excited na sa kanyang kauna-unahang Olympic stint si Philippine flag bearer Yan Lariba. Mula sa Rio Media Center, may hataw na balita si Roland Lahara live.
Roland, kamusta kayo dyan? Yes, good morning Rina, good morning sa ating mga kasambahay at higit sa lahat, good morning Kuya Daniel, Bong Gia at todos buses. Bukas nga alas 8 ng gabi, Biyernes dito sa Rio de Janeiro at alas 7 ng umaga dyan sa Pilipinas, gaganapin ang opening ceremony ng pinakaabangang Rio Olympics 2016 sa Maracana Stadium. 11,384 athletes mula sa mahigit 200 bansa ang maghaharap-harap at maglalaban-laban sa 311 events na gaganapin sa Rio de Janeiro. Pinakamaraming participants ang United States of America na aabot sa 550. Samantalang ang host country Brazil naman ay mayroong 464 athletes. Ang ating bansa naman ay mayroong 13 atletang lalahok sa mga palaro. Ayon kay Heidelin Diaz, pambato ng Pilipinas para sa 53 kilograms weightlifting, maayos naman ang naging accommodation nila dito sa Rio, ngunit hindi may aalis na mas maayos aniya ang naging karanasan nila sa nakalipas na Summer Olympics sa London noong 2014. Samantala, ang Philippine flag bearer naman na si Yan Lariba ay excited na sa kanyang kauna-unahang Olympics stint. Siya rin ang kauna-unahang Philippine table tennis player na nakapasok sa Olympics. Maraming salamat po and patuloy niyo lang po kami, supportahan kami po lahat, Filipino athletes and ibibigay po talaga namin yung lahat ng makakaya namin. Ayon naman kay Philippine Delegation Chef de Mission for the Olympics, Jose Romasanta, nakahanda umano ang ating mga manlalaro at umaasa siya na magpapakita ang bawat isa ng magandang performance. Nagpapasalamat naman ang Team Philippines sa nakita at naramdaman nilang suporta mula sa ating mga kababayan, lalo na kay President Rodrigo Duterte. Nakahanda umano ang bawat isa sa kanila at nangakong gagawin ang kanilang buong makakaya para sa karangalan ng ating bansa. Hiling nila sa ating mga kababayan na patuloy silang suportahan at isama sa panalangin. Rina, ayon pa nga kay Chef de Mission Jose Romasanta, bagamat sa bandang hapon at gabi ay lumalamig ang temperatura dito sa Rio, ay barong Tagalog pa rin aniya ang kanilang isusuot sa parada at nagpabili na sila ng mga body warmer shirt para hindi naman sipunin ang ating mga atleta. At yan muna ang latest live mula dito sa Rio Olympics Media Center. Rina? Roland, kamusta yung ating mga atleta dyan? Tuloy-tuloy ba yung pag-iensayo nila? At meron ka na bang schedule sa ating weekend games kung sino ang unang sasabak sa laro? Yes, Rina, sa August 6, araw ng Sabado dito sa Brazil, ang makakalaban ng ating kababayang si Charlie Suarez sa men's lightweight ay si Welsh boxer Joe Cordina. At samantalang ayon naman sa official website ng Rio Olympics 2016, makakaharap naman ni Yan Lariba si Ying Xian ng Congo sa preliminary round. At with regards doon sa kalagayan ng ating mga Filipino athlete, tuloy-tuloy yung kanilang ensayo bago yung opening at yung kanilang mga laban. At ayon nga doon sa ating mga Filipino athlete din, nagpapasalamat sila at na-appreciate nila yung accommodation na ibinigay ng host country Brazil sa kanila. Bagamat sinasabi nila na noong mga nakalipas na Olympics sa London tsaka sa Beijing, mas maayos yung naging accommodation sa kanila. Pero ngayong taon, bagamat hindi masyadong ganun kaganda, still na-appreciate nila yung effort na ginawa ng host country ng Brazil. Maraming salamat sa iyo, Roland Lahara, mula sa ating Rio Olympic Media Center. Katulad ko, dumadami na ang nag-aabang sa pagbubukas ng kauna-unahang Olympics sa South America. Pangungunahan ng Brazilian directors na sina Fernando Meireles, Andrusha Washington at Daniela Thomas ang opening night na magsisimula ng alas 8 ng gabi sa Brazil at mapapanood sa iba't ibang parte ng mundo. Sa opening ceremony, ang football legend na si Pele ang naka-assign na magsindi ng Olympic torch sa Maracana Stadium. Ilan sa mga performers ay sina Elsa Suarez, Carol Conca at Max Sofia para ipakita ang musical genre ng bansa.
mga models rarampa din sa stage, katulad ni international supermodel Giselle Bonchen at top Brazilian model Lea T. Inaasahan na ibibida ng Brazil ang mga pamosong lugar tulad ng Christ the Redeemer statue, Sugarloaf Mountain ang magiging background ng sailing event at ang malagintong buhangin ng Copacabana para naman sa beach volleyball. June at Monica, this is the first time also in the history of Olympics na magkakaroon tayo ng team refugees. Ito yung mga refugees na ito yung mga atletang umaalis doon sa kanilang bansa dahil nga may kaguluhan, may mga pagpapatay. So yung mga nasa South Sudan, usually sa Central Africa, lumilipat sila sa bansang Uganda at Kenya. Yung mga nasa Syria naman, lumilipat sila sa Turkey at saka sa Greece. Alam nyo yung kwento pa nga dyan, yung lumubog yung barko o tumaob yung barko nila papuntang Turkey at saka Greece. Tapos yung ilan sa mga survivors nitong refugees na ito, sila yung lalaban dito sa Olympics natin. So out of 43 athletes nga na inaalagaan ngayon ng UN, 10 athletes yung ipapadala nila para dun sa team refugees. At may sarili silang bandila na iwawagayway dito. Sunat Mon? Hey, alam mo ba Rina na si Pele ang number 1 na football player sa buong mundo noong araw. Hanggang ngayon sikat pa rin siya pero kailanman na hindi siya naging Olympian. Anong year to? Mga 60s, ganyan. 60s, 70s, ganyan. Hindi siya naging Olympian kasi nung panahon nila, bawal ang professional player na lumahok sa Olympics. Oo. Kaya nga before, di ba, even sa basketball, yung mga NBA players, hindi sila allowed. Normally, mga college, tama ba, mga college students. Recently, pinayagan na kasi. Pero Rina, may sagot na ako sa'yo. Ano? Go. Research ko talaga yan. Good luck a todos, os atletas, eles podem trazer para casa o oro. Wow. Naintindihan mo ba yun? Hindi. Good luck to all our makuha natin yung gold. May they bring, naintindihan mo may they bring home the gold. Akit naman na. Bawa sorte ba ang good luck? Bawa sorte. Yan. Hala, yun ang Bawa sinabi ng sorte. translation sa Google. Ano yung translation mo? Barok yan. Mali. Bawa sa sorte pa. bawa Next time. sorte. Hindi kinaya ng Google eh. Okay. Until Monday, Rina. Ate Segunda Fiera. Ciao. Matindi. Until Monday daw. Alright. O, paano? Monica, go. Bumper. Naghahanda na ang Department of Tourism Region 7 sa posibleng pag-host ng Cebu sa ilang aktibidad ng Miss Universe sa susunod na taon. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Kumpirmadong gaganapin sa bansa ang Miss Universe sa susunod na taon at isa ang Cebu sa mga lugar na maaaring pagdausan ng ilang events ng nasabing pageant. Kilala ang probinsya na sagana sa historical sites at white sand beaches na dinadayo ng mga turista. Minsan nang naging host ang Cebu sa mga delegado ng Miss Universe noong 1994. These candidates as well are probable tourists. No, they can always promote the experience that they had in the Philippines, how nice our people are, and the different sites that they were able to see during their visit. So it is one good move that the Miss Universe will be here in the Philippines. Naging venue rin ng probinsya ng iba pang international events katulad ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meetings noong 2015 at ng 13th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information and Related Meetings nitong Marso 2016. Sa ngayon ay naghahanda na ang DOT7 ng listahan ng mga lugar sa probinsya na maaaring puntahan ng Miss Universe candidates. When enough time, we can always bring them a little farther from the usual na makita. But if in case given a very short time to shoot, then we already have Metro Cebu for that. Makikipag-ugnayan din ang kagawaran sa LGU upang maipakita sa mga delegado ang ipinagmamalaking gawang Pinoy sa kanilang lokalidad. We want you to experience good accommodation, the facilities, the service, the food, and some adventure for that matter. What are we proud of na karon we really want to push to promote Cebu? Umaasa ang DOT7 na sa pamamagitan nito ay mas aangat ang turismo, hindi lamang ng Cebu kundi ng bansa. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com.
At yan po mga hatol na balita ngayong araw po ng Biyernes, August 5, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Happy weekend!